Kain tayo mga kaibigan, kung saan panig na kayo naman naroon. Maraming mga Pilipino na sadyang hindi magkakasundo-sundo kung sino ang kanilang iniidolo. Meron mga Duterte, meron mga BBM. Hindi ko rin kayo masisisi kung bakit maka-BBM kayo. Dahil may kanya-kanya tayong paniniwala. Pero, bilang ako to. Parang kayo, walang pwede makatibag sa inyong paniniwala. Katulad ko nung walang pwede makatibag sa sarili kong paniniwala. Dahil naalala ko pa, since 2016, nung lumabas ng Duterte na yan, nagkaroon ng uli ng pag-asa ang mga OFW kung paano karoon ng isang presidente na isang katulad ng Duterte. Maraming sumugal kay Duterte. Bakit kita nyo? Dahil sa sobrang dami ng mga masasamang nangyayari sa ating lipunan. Maraming sumugal kay Duterte na iluklok siya sa kanyang posisyon pagbilang sa presidente. Bilang isang OFW, isa ako sa nag-benepisyo sa lahat ng nagawa ni Duterte. Na alam ko na kayo mga supporter ni PBBM, isa rin kayo sa mga nag-benepisyo sa mga nagawa ni Duterte. Bakit kita nyo? Noong panahon ng drug war, hindi ba kayo nasiyahan na nawawala ang mga adik at tinitingnan lamang ng mga ninyo yung mga napapatay noon ng walang due process? Wala ba akong napapansin? May makukulong na adik. Pausisaan nyo, lumabas na. Kasi walang complainant. Tapos mo, uulit na naman. At ang magiging report ng magiging istorya ng pulis, dati na po nakulong yan. May record na po sa amin yan. Hanggang bumalik na naman. Hanggang ngayon, yan at yan pa rin na naging istorya. Huwag niyo ipagkakaila. Na panahon na panunungkulan ni Duterte, nagbenepisyo rin kayo. Napili ko is nasa isip lamang ang mga kasamaan na nagawa ni Duterte. Hindi niyo ba napapansin? Baka nga, sa dami na nagtatanggol kamo, hindi kamo kay BBM. At tingin nyo kaya abot pa rin kayo ng 31 million? Hindi na. Kasi ako nga yung isa sa mga sumuporta kay BBM. At hindi lang ako, napakarami na sumuporta kay BBM na nagoyor ni BBM. Ang madaling sabi, pinaglingkuran ko si BBM ng panahon ng eleksyon. 4 na presinto sa bayan namin ang hawak ko. Masigurado ko na kapag kakapanalo ni BBM. Pero, kalahating taon pa lang, nakita ko na agad ang diferensya. Kaya ako lang naman sumugal ako kay BBM. Kasi akala ko, ipagpapatuloy niya ang legasiya na ginampanan ni Duterte. Akala ko tuloy-tuloy na ang magiging istorya na maganda sa Pilipinas. Wala na pagkakaiba. Kayo mga media, ABS-CBN, News 5, GMA7, hindi ninyo binabalita ang mga mabubuting ginawa ni Duterte. Bagkus nakatuto kayo sa kasamaan ng ginawa ni Duterte. Hindi nyo ba naaalala yung pagkababa ni Duterte sa kanyang posisyon? Nagpalit silang dalawa. BBM. Anong salita ninyo? Napera ABS-CBN GMA7, iba't ibang klase ng channel. Lahat kayo naluha. Bakit hindi nyo? Dahil alam ninyo na maganda ang ginawa ni Duterte ng panahon niya. Alam ninyo na hanggang kauli-hulihan na kanyang panunungkulan, hindi bumaba ang rating ng ating Pangulo. Hindi bumaba. Unlike nung kapanahon ng Pinoy, bumaba ang trust rating ng Pangulo ni Pangulo Pinoy
yung panahon na siya bumaba na nakapagkapangulo. Pero si Pangulong Duterte, never bumaba. Bababa, tataas, pero konting-konti lang. Pero nandun pa rin yung 70%, 80% ang trust rate ng Pangulo. Saan ka makakakita ng ganyan Pangulo na satisfied ang lahat ng buong sambayan ng Pilipino? Alam nyo kung bakit? Kasi nagkaroon ng sagot. Nagkaroon ng sagot, lahat ng mga pangangailangan, lahat ng mga gusto natin na mangyari sa Pilipinas. Katulad ng pagpatay ng mga NPA sa ating mga kapwa kasundaluhan, uniform personnel, mga kapulisan. Yung mga NPA na yan, dinubos siya ni Duterte. Yung giyera sa Mindanao, tinapos siya ni Duterte. Aling giyera? Yung separation ng power ng Bangsamoro at ng mga kasundaluhan. Pinagbukod niya ang mga Pilipino. Yung matagal na panahon na hindi nagawa ng mga presidente. Lahat naging posible. No, si Pangulong Duterte na. Alam ninyo yan, huwag ninyo ipagkaila. Hindi ako magaling hindi ako ekonomista, hindi ako magaling sa batas. Pero yun ay naaayon lamang sa aking mga nakikita. Sa mga sagot ng mga katanungan ko sa isip ko na kailan ba matatapos ko. Pangulong Duterte lang po nakagawa niya. Napakarami. Maraming nagawa. Saan ka makakakita? Nung pandemic, pagpasensyaan nyo na sa mga hindi OFW yan. Yung mga hindi OFW, hindi nyo ramdam to. Hindi nyo naramdam. Ang dami-dami mga Pilipino na pinauwi noong panahon ng pandemic. Ang dami-dami. Pagpunta mo sa airport, makikita mo walang katao-tao, walang naglalakad. At sa ang bansa na airport, wala kang makikita. Nakikita mo yung eroplano na darating. Walang sakay galing Pilipinas. Philippine Airlines. Binayaran yun ni Pangulong Duterte, sumundo lang sa mga OFW. Iyan ang dahilan kung bakit gano'n na lamang magmahal. Mahal namin mga OFW sa Pangulong Duterte. Pagpasensyahan nyo na sa mga hindi OFW ha, kasi nakikita nyo puro mali lang eh. Lahat yun ginastusan ng Pangulong Duterte. Pagdating sa Pilipinas, yan na, briefing na. Pila. Sorry pila. Lahat, tinignan, swab, kinuhaan ka. Tapos, snappy lahat ng mga uniform personnel ng Coast Guard. Pagkatapos nun, hindi ka makakawala hanggat hindi nalabas ang result ng swab mo. Saan ka dadalhin? Manila Hotel. Iba't ibang klase mga gandang hotel. Except Shangri-La Hotel, kasi nung Shangri-La Hotel yata nung time yan, sarado. Hanggang kahit Sogo. Hanggang siguro hanggang doon may laman. Binayaran ngayon ng Pangulong Duterte. Ngayon, may tumagal. Katulad ko, tumagal ako ng 90s. Wala akong ibinayad ni Sikong Dudig. Wala akong ibinayad ni Sikong Dudig. Ano ang ginawa pa? Pakain ka doon. Let's say ang bayad ko doon 2,500 to 3,000 up to 5,000. Hindi ko alam. Pero, binayaran yun ng pamahalang Duterte. Nung ma-release ka na, dinala ka ngayon inirelease ka, inihatid ka ngayon sa PTEX. Pagdating ng PTEX, organized pa rin. Saan probinsya ka? Quezon po. Patingin ng papel mo. Ngayon, pag ano ng papel mo na yun, mismong OWA, makikipag-coordinate sa bayan mo para sunduin ka sa lugar na pagdadrapan mo. Isipin mo yun, libre lahat. Tapos, nung pandemic nung sarado lahat ng establishment, sarado lahat ng mga tindahan, sarado lahat ng income ng Pilipinas. So, pinagbuhusan ng Pangulong Duterte ang lahat. Makabili lang ng mga medical equipment. Lahat ng OFW na umuwi, na nawalan trabaho,
nakakuha ng sa 10,000 sa akap. Yung mga may paaral sa college, nakakuha ng 40,000 sa tabang. Yan ang aking presidente. Presidente Duterte. Kulang pa itong sinasabi ko. Isang guhit pa lang, napakarami pa. Ayon sa mga nakikita ko. Kaya kayo, yung mga taga-suporta ni PBM, sorry to say, yung pagkakamali lang ni Pangulong Duterte ang nakikita niyo. Hindi ako expert, isa lamang akong tagahanga, tagapagtanggol, at naghahangad ng magandang buhay na mangyayari sa Pilipinas para sa aking mga anak. Yun lamang, dahil ayoko ang aking mga anak ay magkaroon ng experience na maka-encounter ng mga adik. Ayoko maka-experience na siya mismo ay makatikim ng droga. Iyon ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang pagmamahal namin kay Duterte. Nakakaiyak sa mga nangyaring ito, nakakaiyak. Isang presidente lamang na nagbigay ng magandang hangarin na mapaganda ang takbo ng Pilipinas para sa mga mamamayang Pilipino. Sa kabila ng lahat, marami pa rin mga mamamayang Pilipino ang hindi nakaka-appreciate sa nagawa ng Pangulong Duterte. Mas bagkus na ma-appreciate pa nila yung nakawan ngayon sa gobyerno.